Kung mahilig ka sa sports na boxing, ay sure akong kilala mo ito. Ito ang kwento ng isang boksingero na sumikat na at maraming humahanga sa kanya dahil sa taglay niyang lakas at bilis. Pero nasira lang ang karir niya at nasayang ang mga pinaghirapan niya. 2012, sa London kung saan ginanap ang Summer Olympics, isang boksingero ang nagbigay ningning sa kanilang bansa. Ito ay si Felix Verdejo Sanchez o kilala bilang sa palayaw na The Diamond. Biglaan ang pagsikat ni Felix kaya nagkaroon siya ng mga big events at karangyaan sa buhay. 2021, muling sumikat ang pangalan niya sa buong mundo. Pero hindi na ito sa larangan ng boxing, kundi nasangkot siya sa isang krimen na karumal-dumal. Ang istoryang ito ay tungkol sa isang lalaking nagmula sa hirap, nagmahal ng totoo sa isang babae at sumikat ng todo. Pero sa huli ay masisira lang ng dahil sa bawal na gamot at sa paglaki ng ulo ng boksingero. Ang future star ng boxing ay pinanganak sa San Juan, Puerto Rico noong 1993. Ang pangarap dati ni Felix ay sumikat o makilala siya sa larangan ng baseball. Noong 9 na taon si Felix ay may bisita ang kanilang pamilya at may kasama silang batang lalaki na halos kaedad niya rin. Naglaro ang dalawang lalaki sa labas at nagkainitan sila, kaya ang dalawang bata ay nagsuntukan. Lumapit ang ama ni Felix at ang sabi ng ama niya ay, kung gusto mo ng suntukan talaga ay gumamit ka ng boxing gloves. Dahil sa mga sinabi ng ama ni Felix ay nagpa-enroll agad siya sa pinakamalapit na gym. Sa unang araw pa lang ng training session ni Felix sa gym ay napamahal na agad ang boxing sa kanya. Sa edad na 16 ay nanalo na agad si Felix sa Pan American Junior Championship. Sunod naman na taon ay nanalo siya sa bansa nila. Sunod na taon ulit ay naglaro siya at nirepresenta ang bansa niya sa Olympic kung saan ginanap ito sa bansang London at nakaabot siya sa quarterfinals. Sa taong yun din ay umakyat na siya agad sa professional ring. Sa taong din yun ay nanalo si Felix ng una niyang belt. Ito ay ang WBO Latino title at nadepensahan niya ito ng 6 na beses sa 2 taon. Marami ang humanga sa potensyal ng bata. Sa loob ng 29 fights ay 27 ang kanyang napanalo. Noong 2014 ay nasabi din na the best fight of the year kontra Sergio Villanueva. Kilalanin naman natin ang kanyang girlfriend. Ito ay si Kesla Rodriguez Ortiz. Pinanganak noong November 1993 sa San Juan, Puerto Rico. Ang kanyang magulang naman ay sina Jose at Kayla Rodriguez. Ang kapatid naman nitong babae ay si Berlish Nicole at kapatid sa ina na si Jonathan, anak ni Kayla sa unang asawa. Lumaki si Kesha na marunong makisama sa ibang tao. Ganun din sa kanyang paaralan. Mapagmahal din ito sa mga hayop kaya ang pangarap niya ay maging isang veterinarian. Ang kanyang best friend ay ang mismo niyang kapatid na babae. Walang tinatago si Kesla sa kanya. Nag-aaral si Kesla kung saan din andon si Felix Sanchez. Classmate niya ito mula pagkabata kaya nung naging binata at dalaga na sila ay niligawan ni Felix si Kesla at doon nga ay naging sila na. 2011, naghiwalay ang mga magulang ni Kesla. Nag-divorce ang mga ito. Umalis si Kayla at pumunta sa Florida kung saan ang mga relatives niya ay andun naman. Naiwan naman ang magkakapatid na Rodriguez sa San Juan. Kahit na nahiwalay sa kanila ang kanilang ina, ay patuloy pa rin ang pag-uusap sa telepono. Madalas ang kwentuhan ng mga mag-ina kung anuman ang nangyayari sa kanilang magkakapatid. Sa edad na 18, ang boksingero ay kasama na sa Olympic team at mukhang maganda na ang kanyang karera. Nagkaroon si Felix ng isang babae. Ito ay si Elisa Maria Santiago Sierra, isang 14 years old lamang pero maganda at sexy dahil isa siyang inspiring model. Nalaman din ng mga magulang ni Eliza pero hindi naman sila kumontra dito. Sumikat na ng husto si Felix at dumami ang mga nagkakagusto sa kanyang babae. Kaya kahit sino na lang ay nadadali ni Felix maliban pa sa karelasyon na si Kesla at Eliza. Alam ng nanay at kapatid ni Kesla ang relasyon nila ni Felix pero ang dalawa ay hindi sang-ayon kina Felix at Kesla. Sa kabilang babae naman na si Eliza ay akala niya ay siya lamang ang babae ni Felix at akala niya ay mahal na mahal siya. Siya rin ang nagplano ng kanilang pagpapakasal. Alam naman ni Kesla ang relasyon ni na Felix at Eliza pero hinahayaan lang ni Kesla dahil sa tingin niya ay siya ang pipiliin ni Felix. At isa pa, ayaw rin makipaghiwalay ni Felix kay Kesla. Siya kasi ang unang girlfriend at unang mahal niya.
2016, pinakasalan na ni Felix si Eliza. Si Eliza ay 19 years old. Sikat na rin si Eliza dahil marami na itong followers sa mga social media. May negosyo na rin ito na eyelash extension. Pagkalipas ng ilang buwan mula kinasal sila, si Felix ay nadisgrasya gamit ang kanyang motor. Nagkaroon siya ng severe head injury at mga gasgas sa katawan si Felix. Kinabahan ng kanyang talent manager na si Ricky Marquez na baka hindi makabawi o makatungtong ulit sa ring si Felix dahil sa mga natamong injury. Pero agad namang nakarecover si Felix sa mga injury nito. September 2019 ay nagpalit ng profile pic si Felix. Pinost niya ang isang picture ng babae na buntis. May kinoment siyang, "Soon I will meet my daddy's princess." Pagkalipas ng ilang buwan ay nanganak na ang kanyang asawa. Pinangalanan ang bata na Miranda Verdejo Santiago. Ang akala ng karamihan ay tapat, mabait, maalalahanin na asawa at mabuting ama o mister si Felix, pero hindi pala. Kahit may anak na si Felix ay patuloy pa rin ang pagpunta niya kay Kesla. May duda na rin si Eliza ng asawa niya ay ng babae. Ilang beses na rin pinilit ni Kesla na hiwalayan si Felix, pero ayaw talaga tanggapin ni Felix ang pakikipag-break sa kanya. Wala rin namang lalaki si Kesla dahil tinatakot niya ang dalaga pag nalaman niyang may lalaki ito ay kanyang babanatan. Pero wala naman talagang lalaki si Kesla. Talagang na-inlove din siya kay Felix mula pagkabata nila. Si Kesla ay nagtatrabaho sa pet shop at patuloy ang pag-aalaga nito sa mga hayop. Sa bahay ay meron siyang 2 aso at 1 pusa. 2020, nalaman at nadiskubre ni Eliza sa cellphone ng kanyang mister na napakarami pala nitong babae at isa na doon si Kesla. Pinalayas ni Eliza si Felix sa kanilang tahanan at magfa-file siya ng divorce at gagawa ng kasulatan na hindi niya makikita ang kanyang anak. Dahil sa issue nilang mag-asawa ay nagkaroon si Felix ng problema sa kanyang karir. May mga endorso na ayaw na rin siyang kunin. Patuloy pa rin ang pagpunta niya kay Kesla. April 2021 ay nabuntis naman si Kesla. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae at nabanggit na buntis siya. Di naman nagtaka ang kanyang kapatid dahil alam niya ang sitwasyon ng dalawa. Hindi naman pumasok sa isipan ni Kesla na ipatanggal ang baby nito dahil handa naman na siya at 27 years old na siya, kaya okay lang sa kanya kahit maging single mom siya. Pagkalipas ng ilang araw ay sinabi niya ito kay Felix. Umaasang tatanggapin at mamahalin ang kanilang anak, pero nagalit lamang si Felix nang malaman niya ang balita. Hindi masaya si Felix, galit na galit ito. Inutusan niya ang dalaga na magpunta sa doktora at ipakonfirm kung totoong buntis ito o hindi. At kung totoo man ito ay papalaglag ang bata. Isang rason niya ay maapektuhan daw ang kanyang karir at baka mawala ang mga gustong mag-endorso sa kanya. Pagkagaling ni Kesla sa doktor ay confirm nga na buntis talaga ito. Tinawagan niya si Felix at pinamalita ito. Lalong nagalit si Felix at gusto nang ipalis agad-agad ang bata, pero ayaw talaga ni Kesla na ipalis ang bata. Gustong makipagkita ni Felix ng gabi sa kanya para makita nga ba kung totoo ang resulta at hindi nagbibiro ang dalaga. Bago ang pagkikita ng dalawa ay may kinausap naman si Felix na kaibigan. Ito ay si Luis Antonio Feliz na nagtatrabaho sa local machine shop at kilala rin na maraming koneksyon dahil nagbebenta ito ng bawal na gamot. Humiling ng tulong si Felix sa kanya at ayusin ang issue ng pagbubuntis ng kabit ni Felix. Natakot naman si Luis pero nangako naman si Felix na siya ang bahala sa mga pulis at bibigyan din siya ng napakalaking pera bilang kabayaran niya. April 29, tinawagan naman ni Felix si Kesla upang pag-usapan ang pinagbubuntis niya at kung ano ang gagawing mabuti. Naniwala naman agad si Kesla. Tinawagan ni Kesla ang kanyang kapatid para magpaalam na magkikita sila ni Felix. Naniniwala at umaasa pa rin si Kesla na mamahalin at tatanggapin ng buong buo ni Felix ang kanyang anak. Kinakabahan naman si Nicole na baka may mangyari sa kanyang kapatid dahil alam niyang pinagbabantaan ni Felix si Kesla. Itinawag din ni Nicole sa kanyang ina ang pagkikita ng dalawa pero wala na silang magagawa dahil gusto talaga ni Kesla. Ginamit ni Kesla ang sasakyang Kia at ang ginamit naman ni Felix ay ang pickup truck nito pero nasa likod na pala si Luis. Noong nagkita na sila ay pumunta agad si Kesla sa sasakyan ng atleta. Dito ay pinatunayan ni Kesla at ipinakita ang resulta ng kanyang pregnancy test. Nagalit si Felix at sinabing ipapaalis nito ang bata at tumanggi ulit si Kesla. Ang dalawa ay nag-away at nagsigawan
nagsigawan sa loob ng truck. Sinuntok ni Felix si Kesla sa ulo at dito ay nawalan ng malay ang babae. Nung pabalik na sa kamalayan ang babae, ay sinaksakan nila ng napakaraming dose ng illegal substances. Noong nanghihina na si Kesla ay binuhat nila ito sa likuran ng truck. Itinali siya gamit ang wire at merong bato na napakalaki. Tinakpan din nila ng tarpaulin ang babae para hindi malata na tao ito. Nagpunta sila sa tulay sa San Jose at dito nila balak itapon ang babae. Pero bago nila itapon ay sinigurado muna nilang patay na nga si Kesla. Binaril ito ng ilang beses at saka itinapon sa tulay ng gabing iyon. Kinaumagahan ay nagtaka ang kanyang mga katrabahuan sa pet shop dahil hindi nagpaalam na mag-a-absent si Kesla. Madalang daw umabsent sa trabaho si Kesla at kung liliban naman ito ay talagang nagpapaalam lagi ang dalaga. Tinawagan nila sa bahay nito pero walang sumasagot kaya ang kinontak nila ay ang kanyang kapatid na si Nicole. Doon na kinabahan si Nicole na may hindi na magandang nangyayari kay Kesla. Tinawagan niya ulit ang kanyang ina at agad nitong nireport sa mga pulis. Pati na rin ang mga banta ni Felix sa buhay ni Kesla. Tinawagan niya si Felix pero sinabi lang ni Felix na nasa bahay lang siya ng mga gabing yon kasama ang kanyang pamilya. Bumiyahe agad ang ina ni Kesla mula Florida pabalik ng San Juan. Iniisip ng ina na baka tinago lang ni Felix ang anak niya at pinaalis ang bata sa sinapupunan. Nag-imbestiga na rin ang mga pulis sa mga kapitbahay. Nagtanong-tanong sila kung nakita ang dalaga pero wala naman silang napansin. Nag-post na rin sila sa mga sikat na social media at nagdikit na rin ng mga pader na mukha ng dalaga. Agad kumalat ang balita at inamin ng pamilya ni Kesla na may relasyon ng matagal sina Felix at Kesla. Kaya ang media ay nagtaka at inugnay agad kay Felix ang krimen. Gumawa naman ng investigasyon ng mga pulis agad. Nasabi na may mga death threat nang natatanggap si Kesla na mula kay Felix. April 30, natagpuan ang sasakyan ni Kesla sa east side ng syudad. Ang lahat naman ng mga importanteng papeles ay andun lang. Kahit ang mga pulis ay nabanggit na hindi pagnanakaw ang intensyon ng mga sospek dahil wala namang sinyalis ang sasakyan na persahang binuksan ito. May 1, may dumaang tao sa tulay at may napansin siya sa baba na may nakabalot na hugis tao. Agad nitong nireport sa mga pulis. Pagkabukas nito ay tumambad ang isang babae na medyo nabubulok na dahil sa ilang araw na itong nawawala. Pumunta naman agad ang pamilya ni Kesla at ipinakita sa kanila ang bangkay. Doon nila kinumpirma na si Kesla nga ito dahil may tattoo ito sa kanyang kamay. Galit na galit ang pamilya ni Kesla, pati na rin ang mga tao sa kanilang lugar. Nagsagawa ng rally ang mga tao para bigyan ng atensyon ng mga pulis ang krimen at dapat panagutin ng mga sospek. Sa araw na din yun ay inimbitahan nila si Felix sa police station para tanungin ito pero ang sabi lang ni Felix ay hindi ako sangkot doon. Yung gabing nawala si Kesla ay andun naman ako sa aking pamilya. Agad namang pinalaya si Felix dahil wala naman silang sapat na ebidensya. Buti may isang witness ang nagsalita at ito ay ang kanyang legal na asawa. Sinabi niya sa pulis na alam niyang may relasyon sila Kesla pati na rin ang mga ibang babae. Nasabi niya rin na noong gabing nawala si Kesla ay wala rin si Felix sa kanilang tahanan. Ang ginawa agad ng mga investigador ay tinignan lahat ng CCTV na konektado sa krimen gaya ng tulay at sa inabando ng sasakyan sa east side. Doon nila nakita sa tulay na magkakasama ang sasakyang pick-up truck ni Felix at ang sasakyan ni Kesla na Kia pero ibang tao ang nagdadrive sa Kia. Sa araw na din yun ay in-examine agad ng sasakyan ni Felix at doon ay nakita nila ang mga ilang buhok ni Kesla. Agad namang sumuko sa mga pulis si Luis. Sinabi niya lahat-lahat ng nalalaman. Kapalit nito ay para mapagaan o mabawasan ng taon ang kanyang pagkakabilanggo. Dinakip naman agad si Felix pero ayaw talagang umamin ng atleta. Di rin siya sumasagot sa mga tanong. Nakitaan din ng mga tama ng baril ang katawan ni Kesla kaya sinuri nila ito. Dito na pag-alaman na ang baril na ginamit kay Kesla ay ang baril mismo ni Felix dahil nakapirmit ito sa pangalan niya. Pati ang kanilang cellphone ay tinignan at nakita na sa mga oras ng gabing yon ay iisa ang kanilang mga lokasyon. May 8. Inilibing si Kesla. Ito ay nakover sa mga iba't ibang balita sa TV sa kanila. Ang mga sasakyan at kabaong ni Kesla ay kulay puti. Maraming sikat ang nagpunta sa libing ni Kesla, gaya ng mga sikat na artista, sikat na atleta, at mga politiko para magbigay ng pakikiramay sa pamilya ni Kesla. Si Felix ay may kasong carjacking, kidnapping at murder. Death penalty ang hatol kay Verdejo pero mas ginusto ng pamilya ni Kesla na habang buhay siyang makulong sa bilangguan para magdusa ng matagal
at magtiis ng habang buhay. Ayon din sa balita ay excited ang mga bilanggo na pumasok si Verdejo sa kanilang teritoryo. May isa pang video ang kumalat ng isang kriminal na nagsasabing, "Pumasok ka dito, Felix Verdejo, at papakainin kita ng aking kamao. Humanda ka sa amin." Ang hearing ay napospone dahil sa pagkalat ng coronavirus pandemic ay naghearing ulit through virtual mode. Pinatunayan ni Luis na kasama siya sa krimen at talagang itinuro ni Luis na si Felix mismo ang nagturok ng pinagbabawal na gamot kay Kesla, pati na rin ang pagbaril sa babae. Talagang idiniin ito ni Luis, pati na rin ang asawa ni Felix ay naging witness talaga. Pagkahuli kay Felix ay nag-file agad naman ang kanyang misis ng divorce at para malayo sa isyo ay tumutok na lang siya sa negosyo at ang kanyang nag-iisang anak na babae. Ayon sa balita, si Eliza Santiago ay kinasal ulit. Ayon sa interview ay madalas pa rin siyang nakakatanggap ng message o tawag na death threat. Sa ngayon ay parehong nakakulong ang dalawang lalaki at habang buhay ng pagdudusahan nila sa bilangguan ang kanilang mga ginawa. Kung gusto niyo ng ganitong content ay pasubscribe lamang at pa-share. Salamat, ingat at God bless.